Ating simulan ng umaga ng mga balitang dapat nating malaman sa 774 Balita Ngayon. 30 minutong pag-uulat ng mga impormasyon at pangyayari sa loob at labas ng bansa. 774 Balita Ngayon. Kasama sina Joel Malasakit Mangorospe at Darlene Olanyo. Kasama ang buong puwersa ng 774 News Team. 774 Balita Ngayon. Sa himpilang pinagkakatiwalaan sa balita at serbisyo publiko. DWWW 774, your ultimate news and music radio. At ngayon, narito ang inyong tagapagbalita. 774 Balita Ngayon. Magandang umaga, Luzon, Visayas at Mindanao. Ngayon po ay araw ng Martes, July 22, 2025. Narito na ang 774 Balita Ngayon. 774 Balita Ngayon. Taas presyo sa mga produktong petrolyo, kasado na ngayong araw. Headlines. Bilang ng mga nasawi dahil sa bagyong Krising at Habagat, umakyat na sa 5. Mahigit 1,200 na mga bahay na sira dahil sa bagyong Krising at Habagat. DepEd Secretary Sani Angara nananawagan sa publiko na huwag i-pressure ang mga LGU na magsuspindi ng klase tuwing umuulan. Halos 4,000 Pinoy sa Amerika nanganganib na mapa-deport. Free trade agreement sa pagitan ng Amerika at Pilipinas malabo pa sa ngayon. Sa ating Metro News, wanted na Chinese national na sangkot umano sa pamamaril sa Makati City at pagdukot sa isang estudyante sa Taguig City na aresto ng PNP. Science and Technology News, alternatibong paraan sa pagtukoy ng kasarian ng mga sisiw, dinidevelop ng mga researcher. Sa ating namang lifestyle news, annual choral competition ng NCCA gaganapin na sa Agosto. Sa atin namang music trivia, kaarawan ngayon ng isa sa mga bokalista at drummer ng grupong The Eagles. Sino siya? Alamin. Sa atin namang balitang kakaiba, higanteng bato matatagpuan sa isang supermarket sa Estonia. 6:38 na po na umaga, ako po ang inyong tagapagbalita, Darlene Olanyo. At sa detalye ng mga balita. 774 Balita Ngayon. Kasado na ngayong araw ang panibagong taas presyo sa mga produktong petrolyo. Sa abiso ng mga kumpanya ng langis, nakasaad na tumaas ng 40 centavos ang presyo ng kada litro ng gasolina, habang 1 peso and 10 centavos naman ang aumento sa kada litro ng diesel. May taas presyo rin na 70 centavos sa presyo ng kada litro ng kerosene. Ayon sa Department of Energy, ang oil price hike ay bunsod ng steady oil demand growth forecast at ang espekulasyon na ang ipinatupad na tariff policies ni US President Donald Trump ay magpapabagal sa global economic growth at energy demand. Samantala, Emergency Full Council meeting idinaos ng NDRMC kasunod ng nararanasang sama ng panahon at banta ng panibagong bagyo. Angel Garcia sa report. Pinangunahan ni Office of Civil Defense Officer in Charge, Assistant Secretary Bernardo Rafaelito Alejandro IV ang isang Emergency Full Council meeting ng National Disaster Risk Reduction and Management Council kahapon kasama ang lahat ng mga matataas sa opisyal ng mga pangunahing ahensya ng pamahalaan. Dito tinalakay ang mga gagawing hagpang ng pamahalaan bunsod ng malalakas sa pag-ulan sa bansa, dulot ng habagat at ng nagdaang bagyong Krising. Tampok sa pagpupulong ang koordinasyon at ang maagap na aksyon upang maiwasan ang matinding pagbaha at pagguho ng lupa. Binigyan din ng OCD ang mahalagang papel ng mga lokal na pamahalaan sa pagbibigay ng aktual na datos mula sa mapektadong lugar na isinasama sa forecast ang pag-asa upang pagbatayan ang mga susunod na hakbang. Suportado din ng OCD ang utos si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na agad tugunan ang mga epekto ng matitinding lagay ng panahon bilang bahagi ng climate resilience strategy ng gobyerno. Kasunod dyan patuloy ang pagbabantay at koordinasyon ng mga ahensya habang binabantayan ang maring maging epekto ng panibagong LPA. Angel Garcia ng DWWW 774, your ultimate music radio. Maraming salamat, Angel Garcia. 774 Balita Ngayon. Nakapagtala ang National Disaster Risk Reduction and Management Council o NDRMC ng 5 nasawi sa paggagupit na bagyong Krising at Habagat. Ayon sa NDRMC, 2 rito ay tiyak na biktima ng masamang panahon habang 3 ang isinasa ilalim pa sa beripikasyon.
Bukod sa mga nasawi, nakapagtala rin ng NDRRMC ng 7 nawawala na naiulat sa Mimaropa, Western Visayas at Metro Manila. Batay pa sa datos ng NDRRMC, umaabot na sa mahigit 225,000 na pamilya o katumbas ng mahigit 800,000 katao ang apektado ng bagyong Krising at Habagat. Sa naturang bilang, mahigit 5,000 pamilya o mahigit 20,000 katao ang kasalukuyang nasa mga evacuation center, habang mahigit 16,000 na pamilya o mahigit 70,000 na individual ang pansamantalang nakikituloy sa kanilang mga kaanak. Patuloy naman ang paalala ng mga otoridad sa publiko na maging handa at alerto at makinig sa mga babala hinggil sa lagay ng panahon. 774 Balita Ngayon. Samantala, umabot na sa mahigit 1,200 ang bilang ng mga bahay na nasira sa iba't ibang rehiyon sa bansa bunsod ng epekto ng sama ng panahon o ng bagyong Krising at Habagat. Ayon sa National Disaster Risk Reduction and Management Council o NDRRMC, mahigit 700 dito ay bahagyang nasira, habang halos 300 ang totally damaged. Naitala ang pinakamalaking pinsala sa Region 10 o Northern Mindanao na umabot sa mahigit 995,000 pesos ang pinsala sa mga bahay matapos masira ang 140 na mga bahay, kabilang na ang 12 na totally damaged. Sa Caraga Region naman, bagamat isa lang ang naitalang nasirang bahay, tinatayang aabot pa rin sa 30,000 pesos ang halaga ng pinsala. Patuloy namang nagsasagawa ng assessment ng mga kinaukulang ahensya para sa posibleng ayuda at rehabilitasyon sa mga naapektuhang kabahayan. Samantala, Manila Mayor Isko Moreno inalerto ang emergency response team ng lungsod. Gina Mape sa detalye. Inilagay sa high alert ni Manila Mayor Isko Moreno ang buong puwersa ng City Emergency Response Personnel dahil sa patuloy na pag-ulan dulot ng paghampas ng habagat sa lungsod. Sa ipinatawag na pulong ng alkalde sa mga matataas na opisyal, ipinag-utos ang full-scale disaster response. Inatasan ang lahat ng ospital na manatiling naka-alerto hanggang sa maging maayos ang panahon. Inatasan ng alkalde si OIC City Health Officer Dr. Grace Padilla na ihanda ang 6 na district hospital sa mga posibleng sakit na dala ng baha gaya ng leptospirosis. Ipinahanda rin ang mga eskwelahan bilang evacuation center sa sandaling kailanganin. Binigyan ng otorisasyon ang mga barangay chairman na gamitin ang mga eskwelahan kung talagang kailangan, lalo na at hindi lahat ng barangay ay may evacuation area. Tuloy-tuloy din niya ang libreng sakay sa mga may stranded na commuter. Samantala, aabot sa 443 pamilya o 1,183 na katao ang pansamantalang inilikas sa mga pampublikong paaralan, covered court at tanggapan ng Manila LGU na ginawang evacuation centers dahil sa patuloy na pag-ulan at pagtaas ng tubig sa ilang bahagi ng Maynila. Pinakamaraming inilikas mula sa District 3, 133 families o 350 katao na nakatira mula sa Barangay 268 hanggang Barangay 394. Patuloy ang monitoring ng Manila Department of Social Welfare at nagbibigay ng tulong sa mga apektadong pamilya sa evacuation centers. Mula pa kagabi ay simulan ng magpadala ng community kitchens sa mga distrito upang makapaghanda ng hot meals, champurado at noodles para sa mga inilikas, ayon kay City Social Welfare Officer J. De La Puente. Ako si Gina Mape ng DWWW 774, your ultimate music radio. Maraming salamat, Gina Mape. 774 Balita Ngayon. Samantala, nananawagan si Education Secretary Sani Angara sa publiko na huwag i-pressure ang mga lokal na pamalaan hinggil sa pagsususpinde ng klase, lalo na kung mahina naman ang ulan. Ayon kay Angara, ang madalas at hindi kinakailangang kanselasyon ng klase ay lalo lamang nagpapalala sa learning loss ng mga mag-aaral. Sinabi pa ni Angara na kung pagsasama-samahin ang mga araw na nasuspinde ng klase, ay malaki ng epekto nito sa mga estudyante. Malakas talaga ang ulan kaya kailangan talaga mag-suspend. Pero may mga panahon naman na hindi malakas, hindi naman kailangan mag-suspend. So nakikiusap din kami sa mga LGUs, nakikiusap din kami sa publiko, sa mga magulang, sa mga estudyante. Huwag natin masyadong i-pressure yung ating local government chief executives na konting ulan, mag-suspend na tayo. Dahil pag dinagdag, pag sinuma total natin yung mga nawawalang araw, malaki ang dagok o ang tama sa ating mga estudyante at yung tinatawag na learning loss. So dito, sinabi ng kalihim na kailangang magsagawa ng make-up classes ang mga paaralan upang makumpleto ng mga mag-aaral ang mga nawalang learning hours.
774 Balita Ngayon. Samantala, update naman tayo sa state visit ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa Amerika. Secretary Gibo Teodoro tiniyak ang tuloy-tuloy na disaster response kahit nasa Amerika. Narito po ang live report ni Chanel Salazar mula sa Washington, D.C. Magandang umaga, Chanel. Magandang umaga, tiniyak ni Defense Secretary Gilberto Teodoro na tuloy-tuloy ang disaster response ng pamahalaan para sa mga apektado ng masamang panahon kahit nasa Amerika. Sa kanyang pahayag dito sa Washington, D.C., sinabi ni Teodoro na bago pa man siya umalis ng bansa ay iniutos na ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na tutukan na mahigpit ang pagbabantay sa relief at rescue operations ng gobyerno. Ayon sa kalihim, nakikipag-ugnayan na siya kay AFP Chief of Staff General Romeo Browner Jr. para i-coordinate ang tulong mula sa US Indo-Pacific Command gamit ang mga pasilidad ng Enhanced Defense Cooperation Agreement o EDCA. Ako po'y kausap si General Bronner sa ating Armed Forces of the Philippines at i-coordinate din po niya ang mga kinakailangan na tulong sa US Indo-PACOM upang magamit po ang EDCA facilities at iba't ibang pang mga kagamitan na kinakailangan na katulong ng ating Armed Forces of the Philippines upang makaresponde sa ating mga kababayan. Bilang chairperson din ng National Disaster Risk Reduction and Management Council at Office of Civil Defense, sinabi ni Teodoro na naka-activate ng Interagency Coordinating Cell na 24/7 ang monitoring. Di pa ng kalihim, aktibo ring nakatutok si Pangulong Marcos sa sitwasyon mula sa Amerika at patuloy ang pakikipag-ugnayan sa mga kaalyado tulad ng US at Japan para sa posibleng tulong. Dito po makikita ng ating mga kababayan ang benepisyo na pakikipag-ugnayan ng mga armed forces para makaligtas sa ating mga kababayan laban sa mga hamon ng kalikasan. Samantala, Darlene, natapos na ang bilateral meeting na Pangulong Marcos at US Defense Secretary Pete Hegseth sa Pentagon, Virginia, USA. Natalakay sa pulong ang mahalagang papel ng alyansa ng Amerika at Pilipinas sa pagpapanatili ng kapayapaan at kaayusan sa Indo-Pacific region. Tiniyak din ng Estados Unidos na buo pa rin ang commitment nito sa Mutual Defense Treaty ng Pilipinas. Mula dito sa Washington, D.C., USA, ako si Chanel Salazar ng DWWW-774, your ultimate reset radio. Maraming salamat, Chanel Salazar. 774 Balita Ngayon. Samantala, nasa 3,772 na undocumented Filipinos sa Estados Unidos ang posibleng mapabalik sa Pilipinas matapos maisama sa final removal list ng U.S. Immigration and Customs Enforcement. Kinumpirma ito ni Philippine Ambassador to the United States Jose Manuel Romualdez kasabay ng pinaigting na Immigration Enforcement ng Amerika laban sa illegal immigration. Ayon kay Romualdez, karamihan sa mga Pilipinong apektado ay nakabase sa California at inaasang marami sa kanila ay mula sa West Coast. Gayunman, sinabi ni Romualdez na hindi na tatalakayin ni na Pangulong Ferdinand Marcos Jr. at US President Donald Trump ang tungkol sa immigration policy dahil nakipagpulong na siya sa Department of Homeland Security hinggil dito. Hinikayat rin ni Romualdez sa mga apektadong Pilipino na makipag-ugnayan sa mga immigration lawyer. Probably will not need to because we've had discussions already. I've had meetings with the Department of Homeland Security on how we can cooperate with the United States on how to handle illegal immigration. As I've always said, those that have a legal path should have already contacted the immigration lawyers. We have volunteer Filipino-American Lawyers Associations that have come forward to help our Filipino kababayan. But I think at the end of the day, the laws of the United States must be respected, just like we expect our citizens who come to the Philippines to also respect our laws. The Philippine Ambassador to the United States, Jose Manuel Romualdez. Samantala, impeachment trial laban kay Vice President Sara Duterte ay mumungkahing ituloy sa August 4. Natali po ay hatid ni Conde Bata. Conde.
Irerekomenda pa lamang ni Senate President Cheese Escudero na sa August 4 na lamang mag-convene ang Senado bilang impeachment court sa halip na sa naunang panukalang timetable na July 29 o pagkatapos ng SONA ni Pangulong Bongbong Marcos. Paliwanag ni Escudero, hindi basta-basta ang pagko-convene ng impeachment court dahil kailangan muna nilang magpadala ng notice sa prosecution at defense panel ni Vice President Sara Duterte. Maliban dito ay bibigyan din ng panahon ang Kamara na mag-comply sa order ng Senate Impeachment Court na magbigay ng abiso kung ipupursige ng House of Representatives 20th Congress ang paglilitis laban kay VP Duterte. Kailangan din anyang tapusin muna ng Senado ang pag-oorganisa ng mga uupong chairman, vice chairman at mga miyembro ng bawat komite at isasabay na rin ang pagsasalang sa unang pagbasa ng mga panukalang batas upang umusad na ang legislative process sa mataas na kapulungan. Sinopla naman ni Escudero mga nagsasabing dinedelay nila ang impeachment trial, sabay giit na hindi nila trabahong madaliin ito dahil lamang sa gusto ng isang kampo at wala namang nakasulat na dapat nilang apurahin ito. Ang pag-uusapan pa yun ng mga miyembro ng Senado, ng impeachment court, pag nag-resume na ang Senado. Pero yun yung tinatalaga namin dahil kailangan magbigay pa ng notice sa mga partido bago magsagawa ng hearing. Hindi ko kailangan sagutin yung mga tanong na pabalang tulad yan galing sa mga grupo. Hindi ko na nangungulit lamang at gigil na gigil na mga tuloy impeachment trial. Tutuloy at mangyayari yan ayon sa batas. Yan ang pahayag ni Senate President Cheese Escudero. Conde Batak ng DWWW 774, your ultimate music radio. Maraming salamat, Conde Batak. 774 Balita Ngayon. Isa pang balita, malabo pang magkaroon ng Free Trade Agreement o FTA ang Pilipinas at Amerika. Ayon kay Philippine Ambassador to the United States Jose Manuel Romualdez, kailangan munang matapos ang pag-uusap ng dalawang bansa tungkol sa taripa. Nasa Amerika ngayon si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. para makipagpulong kay US President Donald Trump tungkol sa ipinataw na 20% reciprocal tariff sa Pilipinas. Matatandaang naisulong na ang bilateral free trade agreement noon sa pagitan ng bansa at Estados Unidos sa ilalim ng Biden administration, ngunit naiba ang ihip ng hangin matapos bumalik sa pwesto si Trump. That's still very far in the sense that we have to get over this particular discussion first on the tariff. After that, we're hoping that the free trade agreement would probably come into play. If you remember, during the first administration, there was already conversations surrounding the FTA, and we were in the process of actually going in that direction. But that changed, obviously, with the new administration. Sa naman ang Pilipinas na magreresulta sa isang positibong tugon ng kasalukuyang negosasyon sa Washington tungkol sa taripa. 2 beses nang nagpadala ng economic negotiating teams ang Pilipinas sa Estados Unidos ngayong taon matapos magpatupad ang Washington ng 17% na taripa noong Abril na lalo pang itinaas sa 20% ngayong Hulyo. Kamara, mahigit 90% ng handa sa ika-4 na SONA ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Grace Mariano sa detalye. Nasa 90 to 95% ng handa ang House of Representatives para sa ika-4 na State of the Nation Address o SONA ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. sa July 28. Ayon sa tagapagsalita ng Kamara na si Attorney Princess Abante, hindi nakaapekto ang masamang lagay ng panahon sa paghahanda para sa SONA. Sa katunayan, kahapon ginanap din ang final interagency coordination meeting bilang pagsasapinal ng buong preparasyon sa SONA. Nagsagawa din ng walkthrough sa batasang pambansa na niluhukan ng mga kinatawa ng mga kaukulang ahensya na kasama sa paghahanda sa SONA. We are a week away from the State of the Nation address, and the House of Representatives conducted earlier its final coordination meeting to iron out other details for next week's SONA. From the discussions that I've heard earlier, siguro nasa mga 90-95% na tayo ready, leaving room for some adjustments katulad ng mga natanong kanina, whether other contingencies, but yeah, we are very much prepared for the SONA by next week. Samantala, binanggit naman ni House Secretary General Reginald Velasco na kumpleto na ang guest list at naipamahagi na ang imbitasyon sa kanila. Meron ding itinalaga na 3 viewing halls sa loob ng batasan para sa mga hindi makakapasok sa plenaryo, at ito ay sa Romualdez Hall, RVM Hall 7 at 8 at De Venecia Hall.
Ito si Grace Mariano para sa DWWW 774, your ultimate music radio. Maraming salamat, Grace Mariano. 774 Balita Ngayon. Ang ating pong oras, 6:56 ng umaga. Ako pa rin po ang inyong tagapagbalita, Darlene Olanyo. 774 Balita Ngayon. Metro News. Metro News. Sa atin namang Metro News, na aresto ng Philippine National Police o PNP ang isang puganteng Chinese na matagal na umanong pinaghahanap dahil sa pamamaril sa isang restaurant sa Makati at pagdukot sa isang 14 anyos sa estudyante sa Taguig. Tinukoy na ni PNP Chief General Nicolas Torre III ang suspect bilang si Wang Danyu alias Baolong, 28 years old. Ayon kay Torre, nadakip si Wang sa Bongaw, Tawi-Tawi noong Sabado habang tinatangkang muling pumasok sa Pilipinas sakay ng speedboat. Sinabi ni Torre na nalaman ng kanilang intelligence operatives na babalik sa bansa si Wang sa pamamagitan ng Southern Backdoor. Wanted umano si Wang dahil sa kasong murder, carnapping at kidnapping for ransom at partikular na iniuugnay sa shooting incident sa Makati City noong October 2024 at pangunahing suspect sa pagdukot sa 14 anyos sa estudyante sa Taguig noong Pebrero. Sangkot din umano si Wang sa kidnap for ransom case ng isang Chinese acupuncturist sa Maynila noong 2022. Foreign exchange rates. Foreign exchange rates. Narito naman ang update sa ating foreign exchange rates. Ang palitan ng piso kontra dolyar ay nasa 57 pesos and 17 centavos, 66 pesos and 54 centavos naman ang palitan ng piso kontra euro, habang ang British pound ay nasa 76 pesos and 79 centavos. Ang palitan naman ng piso kontra Saudi Riyal ay nasa 15 pesos and 24 centavos, habang ang Japanese yen ay nasa 39 centavos. Lotto results. Lotto results. Update naman tayo sa resulta ng Lotto. Ihatid po sa atin ni Jonah Bakiran. Jonah. Parito na ang mga lumabas na winning combination sa Grand Lotto 655 na binola kagabi July 21, 39, 31, 19, 24, 29 at 12, kung saan walang nanalo ng 31,513,425 pesos and 80 centavos na premyo. Ang bola naman sa Mega Lotto 645 ay ang 44, 39, 45, 42, 9 at 20, kung saan wala namang nanalo ng 8,910,000 pesos na jackpot prize. Ako po si Jonah Bakira na nagsasabing wag lang umasa sa bola, tumaya sa buhay para maka-jackpot ka ng tagumpay. Maraming salamat, Jonah Bakiran. Science and Technology. Science and Technology. Alternatibong paraan sa pagtukoy ng kasarian ng mga sisiw dinedevelop ng mga researcher. Detalye po ihatid ni Rose May Miranda. Bumubuo ang mga mananaliksik mula sa Technological Institute of the Philippines o TIP at Department of Science and Technology, Philippine Council for Agriculture, Aquatic and Natural Resources Research and Development ng isang mas ethical at mabisang paraan para matukoy ang kasarian ng mga sisiw bago mapisa. Kasalukuyan tinatrabaho ng TIP at DOST ang Egyotype na nag-aalok ng non-invasive method upang matukoy ang kasarian ng duck embryo gamit ang mga advanced technology nang hindi nababasag ang eggshell o nakakasagabal sa paglaki nito. Ang vent sexing ay isang karaniwang paraan para sa pagtukoy ng kasarian ng mga sisiw sa maraming mga sakahan sa Pilipinas na ginagawa sa pamamagitan ng mano-manong pag-inspeksyon sa kloaka o pagbubukas nito pagkatapos mapisa. Ayon sa TIP, ito ay nagdudulot ng stress sa mga bagong hatch duckling, ngunit sa pamamagitan ng Egyotype na ililigtas ang malalaking sisiw mula sa culling o pagkatay at sa halip ay ginagawang balut o ginagamit para sa pagkain ng hayop at iba pang mga aplikasyon sa agrikultura. Nasa advanced research at developmental stage ang Egyotype project na nagsimula noong 2024 na kinabibilangan ng technology testing at validation activities upang suriin accuracy, reliability at kahandaan ng system para sa real-world application. Manatiling may kaalaman sa aghama teknolohiya sa gitna ng pagiging moderno ng ating mundo. Ako si Rose May Miranda ng DWWW 774, Ultimate Music Radio. Maraming salamat, Rose May Miranda. Lifestyle News. Lifestyle News. Sa atin namang Lifestyle News, annual choral competition ng NCCA gaganapin na sa Agosto. Narito naman ang detalye ihatid ni Mika Fajardo.
Inanunsyo ng National Commission for Culture and the Arts o NCCA na magaganap sa August 2 ang kanilang annual choral competition na nagdiriwang ng Filipino musical heritage. Minamarkahan ng koro ang pagtatapos ng 2025 Linggo ng Musikang Pilipino na ipinagdiriwang tuwing huling linggo ng Hulyo alinsunod sa Proclamation No. 933 Series of 2014. Inaasang lalahok ang mga local choir groups mula sa iba't ibang lugar sa bansa sa patimpala. Ang bawat grupo ay dapat magpakita ng harmony, teamwork at passion sa musika ng Pilipinas na itinatag sa 8 living music cultures ng bansa, katulad ng musika ng mga katutubo, ng mga taga-Bangsamoro at mula sa mababang lupain ng Pilipinas. Nariyan din ang musika mula sa colonial influence, academe and western tradition, nationalism, social transformation, at popular culture and global influence. Tanging ang mga grupo at konduktor lamang na hindi pa nananalo sa anumang national o international choral competition, kabilang ang mga espesyal na parangal o pagkilala sa larangan ang papayag kang sumali. Samantala, magaganap ang 2025 Choral Live Finals para sa Children and Adult Choirs sa August 2 sa Manila Metropolitan Theater. Ako po si Mika Fajardo ng DWWW 774, your ultimate music radio. Maraming salamat, Mika Fajardo. Music Trivia. Music Trivia. Sa atin namang music trivia, July 22, 1947, ipinanganak sa Texas, USA, ang singer-songwriter at drummer ng The Eagles si Donald U. Henley o mas kilala bilang Don Henley. Si Don Henley ay kabilang sa founding members ng bandang The Eagles dahil kasama siya sa unang bumuo ng banda noong 1971. Kabilang sa mga awitin ng The Eagles si Henley, ang lead vocals ay ang Desperado, Best of My Love, One of These Nights at isa sa pinakatanyag na rock song sa buong mundo na Hotel California. Sa kasaysayan, nakapagbenta ang The Eagles ng mahigit 150 million albums sa buong mundo. Nanalo ng 6 na Grammy Awards at 5 number 1 singles, 17 na top 40 singles at 6 na number 1 albums. Ang The Eagles ay na-induct din sa Rock and Roll Hall of Fame noong 1998 at naging highest-selling American band. Pero taong 1980 nang madis band ang grupo habang nagpatuloy naman si Henley sa kanyang solo career at nag-release ng kanyang debut studio album na I Can't Stand Still noong 1982. Balitang Kakaiba. Sa atin namang balitang kakaiba, higanteng bato matatagpuan sa isang supermarket sa Estonia. Alamin natin ang detalye ng balitang kakaiba na yan. Ihatid po sa atin ni Doc Justin. Maulang umaga, Doc Justin. Maulang umaga, Darlene. At ingat-ingat tayo, lalo na yung mga binabaha ngayon. Dinarayo ngayon ang BIMC Shopping Center sa Estonia dahil bukod sa iba't ibang produktong maaaring bilhin, ay magkakita rin sa gitna nito ang isang dambuhalang bato, Darlene. Ang dambuhalang bato na ito ay may circumference na 22 meters at height na 6 meters. Kabilang na ang parte nito nakabaon sa lupa. Ang bato ay 10,000 taon na o 10,000 taon nang naroon sa kinalalagyan ito bago pa man maisipan ng may-ari ng shopping center na magtayo ng negosyo doon. Pero na-discover lamang ito ng nag-uukay na ang mga worker para sa pundasyon ng Rosali noong September 2014. Noong una ay plano ng mga worker na pasabugin na lang ang bato, ngunit tinulungan ito o tinutulan ito ng mga residente sa lugar at kalaunay na-discover na isa pala itong erratic boulder. Ang mga erratic boulder ay mga batong inukit mula sa glacier na ilipat sa ibang lugar sa loob ng mahabang panahon at naiwan sa kinaroroonan nito matapos matunaw ang mga yelo. Kadalasan, na ibang komposisyon ng mga ito kasi sa mga ordinaryong bato na maaaring magamit ng mga geologists sa pag-aaral ng mga glacier at mga nakalipas na ice ages. Noong una, nagbukas ang BIMC Shopping Center, 10 taon na kalilipas ay tinalaging panira sa disenyo ng shopping center ng dambuhalang bato, pero kalaunay nasanay na rin ang mga tao sa presensya nito at ginamit na lang ng shopping center ng bato bilang display ng mga
artwork. Ayun. So, yun ang maganda, no, Darlene, ano? Sa nagiging tourist attraction yung kakaiba. Correct. Oo, pero yun nga, yung batong mga ganito ay, dapat, di ba dito sa museum, may bato dyan na galing sa Mayon Volcano. Oo, parang dapat pinire-preserve, no, Doc Justin? Oo, pinipreserve. Kasi yun, parte ng pwedeng pag-aaralan. Kaya lagi itong pala ito sa recognized sa glacier or mga dambuhalang hilo, di ba? Correct. Natutunaw sa mga isla. Kaso ngayon, nagiging isla ngayon ang mga kalsada. Naku, oo. Ang lakas ng ulan pa rin. Hanggang ngayon, pabugso-bugso pa rin itong ulan. Base sa pag-asa, Doc Justin, mukhang buong araw, uulanin pa rin tayo eh. Mario, kaya pati sarado na ang mga dam natin saka yung mga ilog, lalo na dito sa Marikina River. Correct. Wala nang tulugan ng mga tao kasi kahit ako walang tulugan, maya-maya pinupunta ko yung sasakyan eh. Oo, tama. Dapat lagi tayong alerto din, no, Doc Justin? Oo, kaya mapansin mo dito sa may parte ng Marikina, Darlene, akala mo pista, ang daming sasakyan nakasampa, kaliwat kanan. Oo. So talagang alerto na lang tayo, wag masyadong magpakampante kasi ang baha talaga mas mabilis pa sa mga balitang nagbabaga. Correct. Okay? Alright. Sige, ingat tayo. Stay dry mga kanyosik. At evacuate na yung mga kailangan mag-evacuate. And don't forget to pray. Okay? Alright. Ako si Doc Justin. Just out na ako. Thank you. Maraming salamat, Doc Justin, para sa ating balitang kakaiba. At yan po ang mga maiinit na balita ngayong araw ng Martes, July 22, 2025. Ako po ang inyong tagapagbalita, Darlene Olanyo. Napasa inyo ang 774 Balita Ngayon. 774 Balita Ngayon.